Nanawagan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng de-escalation at kapayapaan sa Middle East dahil sa pangmatagalang epekto nito sa ekonomiya ng rehiyon. Isinusulong din ng Pilipinas bilang ASEAN chairman ang digitalization at artificial intelligence para matugunan ang energy at food security, pati na sa proteksyon ng mga migranteng manggagawa. May report live mula ASEAN International Media Center si Lead News Correspondent Tristan Nodalo. Tristan, ano ang naging pahayag ng ASEAN leaders sa Middle East crisis? Nagkasundo ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na walang sasayanging oras para maipatupad ang mga solusyong na pag-usapan na siyang tutugon sa krisis sa Middle East. Kabilang narito ang ASEAN Petroleum Security Agreement na isang fuel sharing initiative at ang pagkakaroon o pagsasagawa ng stockpiling o pagkakaroon ng fuel reserves na maaaring magamit sa tuwing may panibagong krisis. Samantala, sa issue naman ng South China Sea, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito dapat matulad sa nangyari sa Strait of Hormuz, kaya dapat mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. At isang nakikita ritong solusyon ay ang pagkakaroon ng isang maritime center sa pamamagitan ng ASEAN Declaration on Maritime Cooperation. Nangibabaw ang sigalot sa Middle East sa naging pag-uusap ng mga leader mula Southeast Asia at kung paano ba mas magiging mabilis at napapanahon ng tugon sa krisis bilang isang rehiyon. Sa pagharap ni Pangulong Marcos sa media sa kasagsagan ng 48th ASEAN Summit, sinabi niyang ramdam ng ASEAN members ang epekto ng krisis mula sa presyo ng produktong petrolyo hanggang sa pagkain. Nagpahayag din ng pagkabahala ang regional bloc sa pagpapatuloy ng girian sa gitnang silangan 2 buwan mula nang magsagawa ng preemptive attack ang Estados Unidos at Israel kontra Iran. Because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now. Isa sa nakikitang solusyon ng ASEAN ang Petroleum Security Agreement o APSA na magiging daan sa emergency fuel sharing on a voluntary o commercial basis. First, we called for the expedited ratification of the ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, or APSA, which ensures mutual support amongst member states during supply shortages. Second, we pushed for the operationalization of the ASEAN Power Grid, connecting the electricity networks of all 11 member states to enable cross-border power trading, support renewable integration, and deliver more affordable electricity to nearly 700 million people. Natalakay din ang iba pang regional issue kabilang ang South China Sea. Isang ASEAN Declaration on Maritime Cooperation din ang isinusulong ng ASEAN. Habang naniniwala naman si Pangulong Marcos na matatapos ang negosasyon sa isang South China Sea Code of Conduct sa chairship ng bansa ngayong taon. I suppose as the situation in the South China Sea becomes more, shall we say, unreadable, this becomes more important, that there will be a central repository for maritime issues and maritime policy that will apply to ASEAN members. What we are looking for, or what is the ultimate reason for having this maritime center, is not to confront or not to somehow
push back on any single force or any single country. Alas 9 ng umaga ng opisyal na dumating sa Mactan Expo ang 10 leader ng ASEAN na sinalubong ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening ceremony pa lang, sinabi ng Pangulo na pinili ng Pilipinas ibahin ang direksyon ng summit bilang pakikiisa sa nararanasang krisis. We meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Sa Middle East pa rin nakasentro ang naging pambungad ng Pangulo sa kanyang plenary speech na sinundan naman ng isang ASEAN retreat kaninang hapon. Samantala, sa issue pa rin ng South China Sea, natanong ang Pangulo pagdating sa estado ng Code of Conduct kung saan sinabi ng Pangulo na bilang ASEAN Chair, ang target pa rin ay matapos ang mga negosasyon ngayong taon. Pero inuunawa din daw ng Pilipinas na may kani-kanilang relasyon ang mga ASEAN member states sa China na katuwang sa pag-uusap o pagbuo ng Code of Conduct. Isa pang issue na naging mainit sa ASEAN Summit ay ang sitwasyon sa Myanmar kung saan sinabi ng Pangulo na naging iba-iba yung saloobin ng mga leader at naniniwalang hindi pa nagagawa ang lahat ng regional bloc para masolusyonan ang humanitarian crisis sa Southeast Asian country. Maliban sa energy security at regional security, natalakay din ang issue ng food security kung saan gusto rin bumuo ng ASEAN ng rice reserve bilang tugon sa issue ng pagkain sa tuwing may nararanasang bagong krisis at ang pagsusulong sa digitalization at artificial intelligence para sa energy security, food security at proteksyon ng mga migrant worker. Ngayon, nagsasagawa na ng gala dinner si Pangulong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang ASEAN leaders. Ayan muna ang highlight ng ASEAN Summit mula rito sa Cebu. Balik sa iyo, Menshu. Maraming salamat, Tristan Odalo, nag-uulat mula Lapu-Lapu City, Cebu.